Okay, hello mga Redwine Fertles. Ngayon ay may bago tayong reading na gagawin. At ang reading natin ay timeless reading para sa mga zodiac signs. So meaning, ngayon ay wala tayong pick a card reading. So magkakaroon tayo ng general reading para sa ating mga zodiac signs na mga air signs. So air signs, meron tayong Gemini, Libra, at Aquarius. So ngayon, magpo-focus muna tayo sa mga air signs para sa general update ng mga magaganap sa buhay nyo. So, Gemini, Libra, at Aquarius. So, unahin muna natin si Gemini. So, kay Gemini, ang gagamitin kong card ay ito. Ito ang card na gagamitin ko para kay Gemini. Ito naman kay Libra, at ito naman kay Aquarius. So, itatabi muna natin. At ngayon, nagsisimula na tayo para sa general update or live update. Anything goes kung anong message ang bibigay sa atin. For you, Gemini people. Para sa ating earth sign na Gemini. So, anything that goes, anong message ang ipaparating sa atin. Okay? So, Gemini, just an update. Kasi kanina, nung sinashuffle ko yung mga cards, though hindi doon sa cards mo, nakuha yon or nakita yon, dito ko nakita yon. Pero I think sa lahat ng mga air signs, meron something na, kasi lumabas, nakita ko kanina yung 2 of cups. Okay? So, meron communication, or let's say, communication, ang nakita ko. Okay? Na, parang stability with 2 people. Okay? So, yun. Gemini. So, first one, we have the King of Cups. Or, sorry, the King of Wands. Okay? King of Wands. Next, we have the 6 of Swords. And then we have the Ace of Cups in reverse. And then we also have the Lovers in reverse. So sabi ko nga kanina, Gemini people, ang reading natin ngayon ay it's a general reading for all of the Gemini signs. So kung ang zodiac sign mo ay Gemini at isa kang air sign, okay, ito ang reading para sa iyo. So kung alam niyo naman yung mga ascendant, moon sign, and sun sign niyo at isa doon ay Gemini, pwede ka ding makinig, okay? So Gemini people, ano bang magaganap or ano bang meron sa'yo? So, this is a life update. So, whether what goes around in this reading, yun ang ating babasahin at ipaparating na message sa'yo. So, unang pa lang, Gemini, parang medyo hirap ako magsalita sa'yo, Gemini. So, probably merong hindi magandang pagkakaintindihan dito. Merong miscommunication na nangyari. Okay, Gemini, which is a sign mo, yun ang kailangan nyo, communication. Madalas kasi mga Gemini, madaldal, di ba? So, medyo tahimik ka siguro ngayon or wala kang sa mood makipagkwentuhan or you're not in touch with your communication. Okay? So, we have the King of Wands, but it's in reverse. Okay? At meron ka din dito na 6 of Swords, but it's also in reverse. Though, dahil in reverse to, maganda ang ibig sabihin nito sa'yo. Okay? Pero, dahil nga, yung unang card mo ay King of Wands in reverse, pinapakita lang dito na meron nangyaring desisyon sa buhay mo or may nangyaring biglaang desisyon na naging dahilan para maudlot or may pagtigil, mayroong hindi nangyaring dapat mangyari. So, halimbawa na lang ganito, kung sa relationship to. Kasi, the Lovers, it's in reverse, Gemini, no? So, sabi ko nga kanina, nung unang reading pa lang, nung bago pa ako nag-start, may nakasilip na card na 2 of Cups. Okay, so, possible, most of the readings ng air signs ngayon, baka may pasilip tungkol sa emotion when it comes to relationship, no? So, dito nakikita ko, Gemini, na parang mayroong naudlot na pagmamahalan or may naudlot na communication or relationship. Kumbaga parang nasa talking stage na kayo nung nagugustuhan mong tao, pero may nangyaring hindi maganda or may nalaman ka or basta mayroong nangyaring hindi natuloy. Kumbaga, you were in that stage na parang possible na maging karelasyon mo siya, kaso hindi natuloy. Okay, kasi itong Ace of Cups natin, di ba water sign to, more on emotion. So, ito sana yung bagong simula. No, bagong simula when it comes to your relationship, sana. Gemini, pero hindi natuloy. Okay, hindi natuloy. Okay? So, Gemini, ang nakikita ko dito is merong hindi natuloy na relasyon na dapat sana ay magiging kayo na. May naudlot, may naganap na hindi maganda. Maaaring single mother ka at nalaman mo na hindi niya tanggap yung anak mo, kaya hindi mo tinuloy. Okay? Siguro na-realize mo na parang magulo, parang may involved na bata. Parang may involved na bata sa inyo, kaya hindi natuloy. Parang ganun yung nangyari. Tapos parang nakikita ko dito is, mas pinili mo yung bata. Okay? Parang mas pinili mo kung ano man yung meron kang dala-dala na. Okay? Kasi parang merong baggage pa. Okay? It could be emotion or stress, anxiety yan. At nakikita ko din dito na mas pinrioritize mo yung bagay na iniingatan mo din.
let's say kung single mother ka nga, mas pinrioritize mo yung anak mo kaysa dun sa bagong nakilala mong lalaki, no? Na sana ay possible maging jowa mo or maging partner mo. So, ang nangyari dito, Gemini, hindi natuloy. Okay, hindi natuloy. Kasi nga, mas pinrioritize mo yung iniingatan mong isang bagay sa'yo. Okay? So, maaari ang tanong mo, Gemini, is, tama ba yung naging decision mo? Okay? Maaari ang tanong mo, Gemini, is, tama ba na hindi ko tinuloy? Okay? So, nakikita ko dito sa cards, Gemini, ay medyo magulo kasi yung sitwasyon nyo. It's either ikaw yung may dalahin na, or ikaw yung may anak na, or maybe ikaw yung may problem, or siya. Okay? Kaya hindi nagkatagpo. Okay? Kasi parang, in the long run, hindi mo in-expect na hindi niya magugustuhan. Nagkaroon kasi ng miscommunication. Or maaari din naman, Gemini, na ang buong akala mo is single siya, eh yun pala, may anak na. Okay? Or di naman kaya, akala mo is parang okay na lahat, alam mo na lahat sa kanya, pero hindi pa pala. May ganun may ganung pangyayari sa'yo, Gemini. So, ang life update sa'yo, Gemini, it's about relationship. Okay? So, let's see pa. Anong pwedeng ibigay sa atin ng universe? Ace of Cups, and it's in, bakit? Ace na naman kasi. Okay. Ace of Pentacles in reverse. Okay. Okay. Parang, ang naririnig ko dito, pera na naging bato pa. Yun ang binibigay na mensahe sa akin. Parang pera na naging bato pa. King of Swords. Okay, parang nanghihinayang ka nga. Oo, Gemini, nanghihinayang ka. Kasi, siguro, hindi naman sa inaano ko Gemini, no? Kung halimbawa, kung work naman to, para bang, lilipat ka na sana kaso meron lang nangyaring hindi maganda or misunderstanding, miscommunication, and then hindi natuloy. Okay, meron pa? Oops, dalawa siya. Okay. King of Cups, but it's in reverse. Parang yung mga, okay, yung King of Cups and King of Wands, ay nasa reverse sila. Ang tanging nakatayo lang na King is the King of Swords. Tapos dito, Two of Wands, kung mapapansin mo, parang meron na siyang hawak-hawak dito At kung mapapansin mo dito, may hawak din yung King. Parang nagdi-decision ka ngayon kung alin ba yung dapat mong gawin. Kasi nga parang may panghihinayang ka. Nanghihinayang ka. So, dahil ang nakita kong energy mo dito ay isa kang air sign, which is the King of Swords, it's an air sign. You were in the state ngayon, Gemini, isa kang King of Swords ngayon. And I think you need to use that, yung energy ng isang King of Swords, para ma-maintain mo yung stability ng mind mo, your mental stability. Kasi hindi maganda yung nangyayari sa'yo ngayon, Gemini. Okay, may panghihinayang kang nararamdaman, para kang hindi naman naiinis, pero para bang sayang, sana, ganon. May ganon ka. Okay? Yung word na pera na naging bato pa. Yun yung narinig ko. Okay? Or pwedeng yun ang sinasabi nung tao sa'yo na muntik na maging kayo. Parang nanghihinayang siya. Kasi ito kasi narinig natin, pwedeng sa'yo, energetically sa'yo patungkol, or doon sa taong tinutukoy ko, na muntik mo na maging karelasyon, pero naudlot, hindi natuloy. Okay? Parang nanghihinayang siya na, ay sayang, hindi naging kami. Pera na naging bato pa. Parang pinakikinabangan din yung pera mo. Kaya kung tatanungin mo ako is, tama ba yung decision mo? Yes, tama yun. Tama yung naging decision mo kasi ikaw lumabas si King of Swords. So, tama yung naging decision mo na iniwan mo siya. Okay, the Hermit. Okay. So, for the final card na gagamitin natin sa iyo dito, Gemini, ang gustong message na iparating sa iyo ng universe is, you need to be in the Hermit mode muna. So, for the meantime, let's say for a month, or for this whole year, mag-Hermit mode ka muna. So, ibig sabihin nun, as much as possible, huwag ka munang ma-involve. I need to be direct to you na. So, parang kahin na kita. So, huwag ka munang ma-involve sa any kind of relationship as of now. Let's say 6 months, after 6 months, or after a year, muna siyang subukan ulit. Okay? Kasi, kailangan mo muna mag-hermit mode. At nakikita mo dito, yung hermit mode natin is in 9. So, pwedeng 9 months. Okay? Kailangan, kasi may iniingatan ka nga. Okay? Pwedeng kayamanan, ang iniingatan mo, yung yaman mo, or yung anak mo. Parang iniingatan mo din yung yaman mo kasi baka mayaman ka na, stable ka na. Tapos partner, or let's say may partner ka, then maingat ka na baka pera lang yung habol sa'yo, ayaw mo naman ng ganun, no? So, yun. So, sinasabi dito, you need to be in the hermit mode muna. So, kalma ka lang. Huwag ka masyadong excited daw. Or, huwag ka daw masyadong magmadali. Okay? Sabi dito, magpahinga ka muna. Oo, hermit mode. Kumbaga, being in a solitude way muna. Hindi naman sinabing lonely ka or maging malungkot ka, no? Ibig lang sabihin dito, you need to be happy even you are single. Okay? Pwede ka naman din masaya kahit single ka daw. Okay, ito. Dalawa na naman. So, held, sabi dito, sureness of the soil. And then, unseen help. And then, support community. Then, we also have here the rose garden.
innocence, forgiveness, be gentle with yourself. Ayun, be gentle with yourself. So this time, siguro ang motto mo for this year, Gemini, or for 9 months, okay, or for many months for this year, no, is you need to love yourself muna. Love yourself muna, Gemini. Doon ka muna mag-focus. Focus ka muna sa sarili mo, okay? Mag-focus ka muna sa sarili mo at enjoyin mo din, okay? There are a lot of people who loves you, okay? There are a lot of people who need you as well na talagang totoo sa'yo. So, doon mo i-focus yung attention mo. So, let's have, bakit laging dalawa sa'yo? Okay, so we have the watermelon tourmaline. So, stress reduction. De-stress your mind, body, and schedule as you need to rest, recharge, and revive. Magpahinga ka din. Stress-free ka muna for this year. Huwag ka muna magpaka-stress. Socialize or join in. Make healthy and supportive new friendships and connections by getting involved with a group of like-minded people. Kasi na dahil Gemini ka, you love socializing as well. Communication is the key for you. Diba? So, you need to, socialize again. Kasi mukhang masyado ka na heartbreak, masyado ka nasaktan sa muntikan ng relasyon na pinutol mo din naman, iniwanan mo din, which is tama ang desisyon mo. Kaya kung tanong mo kanina, is tama ba ang naging desisyon mo? Yes, tama ang desisyon mo. Walang mali. Pero, sabi dito, tama yung naging desisyon mo, panindigan mo yan, pero panindigan mo na masaya ka. Okay? Kasi madaming taong pinaninindigan nila yung mga desisyon nila sa buhay kahit hindi sila masaya. Kahit may nasasaktan silang tao. Or kahit nalulungkot sila o masakit sa damdamin nila. Dapat, paninindigan mo na rin, panindigan mo na bukal sa loob mo na masaya ka at higit sa lahat, yung paninindigan mo na walang pag-aaninglangan, na walang pagsisisi. Okay? Kasi parang nagsisisi ka eh. Pero wala kang dapat pagsisihan. Tama ang naging desisyon mo. Gemini, anuman yung naging desisyon mo ngayon na medyo nagpa-stress sa'yo ng malala or konti, tama yung naging desisyon mo. Wala kang dapat ika-stress, wala kang dapat ikalungkot. Tama ang naging desisyon mo, Gemini. Okay? So, Gemini, this is the reading for you. Kung gusto mo pang makinig ng mga ibang readings ko, okay, mga life update, mga pick a card readings, you can go to my channel and then watch my other videos. Okay? Sa muli, Gemini, I hope this reading resonates with you. Kung naintindihan mo at ito'y nakaresonate sa buhay mo, nawa yung message para sa universe ay gawin mo ng maayos. Okay? Magpakasaya ka, maging masaya ka sa desisyon na nagawaan na buo mo. Okay? So, thank you for listening, Gemini, and we'll see you again in my next reading. Bye!